Punta na po tayo rito. Eto po, napuna lang natin. Una, tawa-tawa lang tayo eh. Pinagtatawanan lang natin to si Kapunan na nagsasabi na pwede raw bumaba, no? Pinahihiwatig. Pwede raw bumaba yung numero ng mga senador para makonvict si BP Sara. Alam nyo, ito another pagtatangka na naman to bendalo. Kasi kung tutuusin, hindi po natin naiisip to. Lagi po tayo sa konstitusyon, nakalagay po sa konstitusyon, 16. Dahil 24 po. 24 po yung senador. 16 po ang kinakailangan para makonvict si BP Sara. Importante po to. Kasi ganyan po lagi ang ginagawa nila. Ito pong gobyerno na to, nasanay na tayo na inuunti-unti, nilalabas nila unti-unti, nagsasalita sila. Kahit alam po nila na hindi po sa konstitusyon yan, kahit alam po nila na yan po ay labag sa batas, pero pinatatanggap po nila eh. Una nilang pinatatanggap yan sa mga media. Sa mga ayaw patawag na bayarang media. Sa mga hindi natin tatawaging bayarang media. Sa mga hindi bayarang media sa madaling salita. Imbis na po na tablahin ng media outright dahil maling-mali po sa konstitusyon, maraming pagkakataon na po. Palala po ng palala ang kanilang pagbebendalo. Yung kanila pong tangkang pagbebendalo, palala na po ng palala. Eto po, direkta na po, lumalabag sila sa konstitusyon. Pero hindi mo sila rereklamo na paglabag kasi opinion lang nila. Sasabihin nila, opinion lang naman namin yan eh. Pag question mo sila, opinion lang nila. Pero ang ginagawa po nila, araw-arawin po ng mga hindi bayarang media, aaraw-arawin nila na ipatanggap sa mga Pilipino, mind conditioning, correct. Ang dami na po nilang mind conditioning na ginawa at yan po napatunayan natin na mula po sa mga pagmamind condition nila, napapataas po nila. Halimbawa po, itong impeachment ni BP Sara, saan po ba nagsimula ito? Sa mind conditioning na may ginawang mali si BP Sara. Kahit nung nagsimula to, nakakatawa lang po. No? Kahit nung nagsimula po to, pinagtatawanan lang ni Badong dahil nakakatawa po yan pinagsimulan yan eh. Alam niyo po ba yung pinagsimulan nito? Kasabwat din po tong mga hindi bayarang grabe yung kidlat na yun, no? Gumuguhit. Ayokong magbukas nitong bintana para makita nyo sana eh. Na yun, no? Kasi baka tumagos sa yung bintana eh. Grabe po ang thunderstorm ngayon. Nakikita nyo po yun? Malalakas po yan. Okay. Tignan nyo po sa isa-isahin po natin. Una, yung itong dahilan ng impeachment, saan ba nagsimula yan? 125 million. Ginastos ng 11 days. Wala pong wala pong paglabag. Kasi po pwede ka nga gumastos ng bilyon ng isang araw eh. Nagsimula po yan, 125 million. Ha? Ginastos 11 days. Tapos, eto na po, yung mga hindi bayarang media. Ayaw nilang patawag na bayarang media eh. Kaya pagbigyan po natin sila. Ang mga hindi bayarang media, inaraw-araw po yan. Ha, ginastos 11 days? 125, ginastos 11 days? 11 days ginastos? Aba, masiba yan. Masiba. Wala pong sinasabi ang hindi bayarang media. Wala po silang sinasabi na nilabag. Anong paglabag? Wala pong paglabag. Ang sinasabi lang ginugulat lang tayo. Ha?
Ginastos, 11 days. So nagsimula po, iimbestigahan natin 'yan. Paano ginastos ng 11 days? Inimbestigahan, nakita ngayon si Mary Grace Piatos, et cetera, et cetera. Ngayon, full-blown kaso na. Sinisimulan po nila, pinapatikhim-tikhim. Ang pinakaginagamit po nila dito, tandaan po ninyo, yung mga hindi bayarang media. Pagbigyan natin sila, hindi raw sila bayaran eh. Tawagin natin sila sa gusto nilang itawag sa kanila. Grabe na yung mga kidlat dito. Pag nasa loob ka ba ng kwarto, hindi ka kaya tatamaan? Kinakabahan din ako. Ngayon, full-blown na po. May kaso na si BP Sara na impeachment. Saan po nagsimula yan? Nagulat lang po yung mga hindi bayarang media. Ha? 11 days lang ginastos? Aba, paano nagastos yan? Ang lakas naman. Ang lakas naman kumain ng pera niyan. Oh, ano pa po ang Bendalo? Kaya tayo meron na Bendalo projects. Panay Bendalo projects po to, yung pakikipagtulungan po sa ICC. Hindi na po tayo member niyan. Pero paano po natanggap na pwede pa tayong makipagtulungan? Ano po logic? Walang logic. Hindi tayo member, nakikipagtulungan tayo. Hindi tayo member, tumutulong tayo. Hindi tayo member, nakikipagsabwatan tayo. Hindi tayo member, pinahuli natin si Tatay Digong. Hindi tayo member, nag-warrant of arrest sila. Hindi tayo member, fugitive na si Bato. Paano po natanggap ng mga Pilipino na kahit hindi tayo member ng ICC, ay pwede silang manghuli dito sa Pilipinas? Ano po ang ginamit nila? Alam po natin na mali yan. Alam po natin na kinakailangan po kahit po member tayo ng ICC. Ito po ang katotohanan. Kahit member tayo ng ICC, kinakailangan last resort tayo. Kinakailangan walang umiiral na korte dito sa Pilipinas bago pumasok ang ICC. Kasi internal lang yan eh. Yung ICC. Pero napatanggap po yan dahil po sa mga hindi bayarang media. Inaraw-araw po ng hindi bayarang media ng ICC ay siya pong magbibigay ng kalutasan sa mga problema ng mga na-AJK di umano ni Tatay Digong at ni Bato. Pinatatanggap sa atin araw-araw ng hindi bayarang media. Grabe po. Grabe po. Ngayon, ano pa po? Bukod sa pagpapakulong kay Tatay Digong, pinatanggap na ng mga Bendalo po yan, Bendalo projects. Ngayon po, ito po ang latest na Bendalo nila. Ano ang latest nila na Bendalo? 12 is the new majority. Wala po kayong makikita na ang kahulugan po ng majority. Ang sabi po, quorum is majority. Ang majority po ng senador ay 13. Pero 12 lang po, majority na raw. 12 lang po, si Win Gatchuchu na po ang acting president. Paano napatanggap na may Senate President tapos may acting Senate President? Paano napatanggap na merong Senate President pro tempore pero meron ding hinalal? Naghalal yung 12. Wala nga sa quorum yung 12 pero dahil po sa mga hindi bayarang media, unti-unti po nila napatanggap. Lahat po yan, Bendalo Project. Lahat po yan. ICI, Bendalo Project. Bendalo po ang ginagamit nila. Ngayon na naman, ito po ang latest.
Paano po nagsimula 'to? Sinisimula na nila. Kakargahin muna ng media yan, hindi yan tatanggihan ng media kahit po labag. Ang linaw po sa konstitusyon natin, matagal po natin pinag-uusapan, makakakuha ba sila ng 16? Mukhang ipagpipilitan po nila na mas mababa sa 16 para makonvict si BP Sara. Kahit po, una, natutuwa na tayo dapat, no? Sabi nga po ni Alan Peter Cayetano, matutuwa na dapat ako kay Wing Gatchalian dahil nag-post siya na 16 ang kinakailangan para makonvict si BP Sara. Akalain po ninyo kung ano po ginawa ni Wing Gatchalian? Pagkatapos po na po pinost ni Gatchalian na 16 ang kinakailangan para makonvict si BP Sara, bigla niya pong binawi ang kanyang post. Bigla niya pong binura na wala po ang post ni Wing Gatchalian. Dalawa lang po yan. Pwede pong siya ay pinabura sa kanya o pinarealize sa kanya. Pwedeng sabihin, uy, take down mo yan. At tayo'y may kampanyang another Bendalo. Bendalo project natin, ipapatanggap natin sa mamamayang Pilipino na hindi 16 ang kinakailangan. Kinakailangan lang yan, bugbugin natin. Bugbugin ng mga hindi bayarang media. Araw-arawin ng mga hindi bayarang media. Na para maging katanggap-tanggap. Kaya po dapat may hangganan po yung pagtanggap natin sa lahat. Grabe na po to. Pinatanggap na sa atin ng 12 ay quorum. Ngayon po, ipapatanggap pa rin na hindi na 16 ang kinakailangan to convict. Sino na po? Supreme Court, binababoy na po ang konstitusyon natin. Wala pa rin kayong palag. Hinahayaan nyo lang lahat eh. Hinayaan nyo lang na hindi man lang kayo maglabas ng inyong ano. Kung tama ba na si Tatay Digong ay dalhin sa ICC. Oh, hanggang ngayon si Bato, fugitive na daw. At ang banta pa ni sino ba yung NBI? Banta ng NBI, babaha ng ICC warrant of arrest sa Pilipinas.